Kamusta po sa lahat? Hello. Magandang gabi po mga kababayan. Okay, sana po sa lahat ng mga biyahe ngayon, sana safe kayo. Kung saan man kayo papunta kayong tahanan, galing kayo trabaho. Kung pauwi man kayo, papunta ng trabaho. At sana kung meron din silang dalang payong, no? Medyo Oo, maulan. maulan no, mga kanina. Actually, ang lakas ng ulan, di ba? Pero init nung umaga. Alam mo kung bakit umulan? Bakit? Nasunog kasi yung DPWH building kanina sa Quezon City. Kaya, Ano ba? oo, umulan. Walang Diyos. Yes. Oo, sana po. Oo, safe tayo ngayon na bukod sa tag-ulan na, marami rin tayong mga nangyayari ngayong lindol, di ba? So sana po safe tayo kung nasaan man tayo ngayon. Yes, at sana kung kumakain man kayo, kuya, sana masarap ang inyong ulam. Kaya huwag kayong mahihiyang mag-send ng star sa amin para masarap din ulam namin. Yun, yes. Yun. Pero bakit nga ba tayo nakapolo ngayon, Carlito? Kasi nga kuya, may ano nga tayo ngayon, celebration tayo ngayon. Ngayon na may special tayo mamaya. Oo. Ngayong nasa third season na po kami ngayon ng Up, Top, Down, Low. May hinanda po kaming big surprise para sa inyo. Pero bago lahat yon kuya, no, gusto ko muna magpasalamat sa Yesenia Aesthetic Clinic bilang ating sponsor. Yes, of course, matatagpuan niyo po sila sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City at sa Ernest Amoranto, Quezon City. At pwede niyo po silang makontak sa number na 0929-275-1014 o kaya naman sa number na 0906-208-8183 at bukas po sila every 10 a.m. to 8 p.m. Monday to Sunday. Yes, Monday to Sunday yan. And of course, kung hindi pa kayo nakafollow sa aming mga page, pwede nyo po kaming i-follow, i-like at i-share ang page po namin. Ayan po, nandyan ang Ignis Novus Artist Management sa Facebook, sa IG naman din, parehas lang din po. And sa TikTok, ignisnovus.official. At syempre kuya, sa ating Person Production. Yes, sa Facebook, it's Person Production. On Instagram, it's Person Production as well. And on YouTube, it's First Son Creatives. Yes! Yo. Ano ba bang hinihintay natin? Guys! Okay. Magandang gabi! Welcome sa Up Top Down Low, where we talk about what's up top, hot, new and trending today. and down low on the chillest conversations happening now in our society. Where we also talk about sex, love, Relationship and current happenings. I'm Charles Leon. and I'm Caleb Alvarez. And yes, good evening kuya. And of course, hindi na namin papatagalin pa. Nandito na po ang aming hinandang sorpresa para sa inyo. For the first time ever guys, ang Up, Top, Down, Low for its third season, magkakaroon na po ng guest tonight. Yes, at balita ko, napaka-fresh ng guest natin ngayon. Pinakamasikip. Pinakamasikip. Okay, guys, let's welcome Miss Ellie! Malakang. Hello. Hello, Kira. I love your show ever since the day we gone. Kumusta ka naman? Siya po ang aming jowa, di ba? Oh, Yes. yes. Actually, pinag-aagawan po namin siya ni Kuya Caleb. In real life. Yes. Kumusta naman? And you know, I'm so happy to be here. Not there, but here. Okay. Yeah. Handa ka na ba sa mga hinanda naming topic for tonight? Ang tanong, handa ba kayo? Hello! Parang mas dapat naghanda tayo. Yes, mas dapat naghanda kayo. Okay, sige. Anyway. For those na hindi nakakakilala sa kay Miss Ems, I'll give you the opportunity, the chance na ipakilala kung sino ka nga. Kung sino ka nga ba? Oh my God! Hi everyone, I'm Emmy and I'm now part of Person Productions and I play Maya Valoria sa aming theater play which is Kasin Halaga. So y'all better watch out for our shows this coming November to March 2026. Yes. So Kaya guys, I'm also a fashion stylist and they're jowa. Welcome to our threesome, guys. Yes. okay. Wait lang, ano nyo ba kung bakit ako andito ngayon? Bakit? Bakit nga ba? Kanina galing kami sa meeting. Okay. Binabati ko yung director ko na very experimental talaga. Hi, Direk. Good evening Yes, po. Direk kung asang ka man. Direk, kadyo ka pala. Sabi ko kanina, alam mo Direk, parang gusto ko talagang mag-guest sa sa Up, Top, Down. Yes, kina Charles and Caleb. Yes. Oy, syempre, we're very privileged na kami yung napili mong
ano yung napili mong show, talk show? Hindi talaga to scripted. Guys, hindi talaga to. Kanina lang inisip. So, hindi planado. Hindi planado. Kasi yun yung mga yung natutuloy, yung mga hindi planado. Yes, yung mga sponty. Diba? At syempre, dahil ikaw ang pinakauna naming guest for tonight. Miss Ems, ano nga ba ang title natin? Ano ba ang title ng topic natin for tonight? Oo. Ang topic natin for tonight is That Feeling When. That Feeling When. Ano ba yung mga that feeling when natin? At saka wag ng Miss Ems. Okay, sige. Ng Miss Ems. Baby Ems na lang. Baby Ems. Baby Ems. Parang kaya ko yun Baby Ems. Ganun na lang, di ba? Si Baby Ems. Okay. Okay, sige Baby Ems. That Feeling When. May mga presidente ng Baby Ems. Wait. Anyway. Okay, ano bang mga pwede mong ma-share na example kung bakit that feeling when? Pwede ka ba magbigay ng example kung ano yung pwede mong maisip? Ano mga bagay yung nasa nating that feeling when? Oo, yung mga ganun. Talagang remarkable sa'yo. That feeling when... Ano? Okay. Well, eto na yun. That feeling when that pinag-aagawang ka ng dalawang gwapong lalaki. Oh Iba my naman pala. God. Ayun. Sarap. Okay, ikaw kuya, meron ka bang remarkable that feeling when? That feeling when? Parang wala masyado eh. Okay, gets naman. Ay, that feeling when nagluto ka tapos hindi kinain nung pinaglutuan mo. Sorry, kumain na kasi kami kanina nung dumating ka. Sorry na. Feeling ko ang that feeling when mo, malapit ka na tapos nabuksan yung door. Malapit saan? Malapit na siya tapos nabuksan yung door. Ay, hindi. Pero nung may that feeling when nung last show natin sa may Chulakanchi. that feeling when nagsi-CR ako tapos hindi nalalak yung pinto dun sa Yes! sa makeup room. Kaya okay. Hindi, sabi ko, akala ko that feeling when may nagpapapicture sa'yo. Tapos may gusto magpa-picture sa inyo pero hindi pala ikaw yung hindi pala ikaw yung gusto magpa-picture. Ayun yung mga remarkable that feeling when. Pero anyways, before tayo mag-start sa ating mga subtopics for tonight, gusto ko muna sanang batiin natin ang ating mga viewers for tonight. Of course, nandyan si Kuya Daven. Hi, Kuya Daven! Good evening! Yo! Yo! Yes! At nandyan din si Lyra. Hi, Lyra! Kamusta ka? Lyra, kung asan ka naman. Ito rin, itong Rodel Mercado. Ano ba masasabi? Joke lang. Hi, Direk. Good evening po. Rodel. Diba? Panis ka, Kuya Daven. Ngayon lang namin nasubukan yung ganito. May guest na rin kami. Yes! Isang ikihil nga daw dyan, yung onting... Kasi may balita namin. Gumagawa ka ng covers. Alam mo, sobrang accidental yan, but whatever, dude. Meron tayong TikTok rito. Oh my gosh! TikTok sensation. Konti lang. Anyway. Sample ka naman, bakit tayo mag-start? Anting... Nakuha na po ba to? Charot! Tara na, sa akin lang, malay mo. Parang ang baba ng kuha. Ang baba ng kita. Tara na, sa akin lang. Okay na yun. Okay, wala po kasi siyang Coke ngayon. Diba? Wala siyang Coke Wait, ngayon. ito sponsored. Okay. Wala kasi akong soda ngayon. So yung soda na yun, kung napapanood mo to, sana sponsor naman. na. Baka naman. Baka naman. Okay. And then of course, hindi mawawala ang ating tropa na si Peter Charles. Hi, Peter! Hi, Peter, kung asang ka man. Ay! Ba't parang may lagkit. May ibang no? Hindi, kasi nga, di ba, that feeling when. Lagkit na. Okay. Sarap. Hi, Mami Ray! Good evening po! Hi, Mami Ray! Belated happy birthday po sa inyo, Mami Ray! Yes, birthday niya. Kahapon, Monday, yes. Okay, and guys, sa mga nanonood ngayon, kung medyo nakaka-relate man kayo sa aming mga topics, feel free to comment. Yes. Siyempre, pusuan nyo na rin po ang aming episode for tonight at huwag mahiyang mag-share ng aming live. Mas marami mga panood. At siyempre, huwag rin po kayo maghiyang mag-send ng stars. Yes. Yes. Stars. Okay. At kasi magpapasko na, no? Yes. Okay, let's start.
Ito na. Ito ang first subtopic natin. Okay. Let's see. That feeling when Monday pa lang pero yung pagod mo pang Friday na. Yes. Ikaw ba, Miss or Baby M? Oh, Baby M's talaga. Nakaka-relate ka ba sa mga ganyan? Yes, kasi, before nag-theater ako, kinuha ng ating butihing director bilang maging artista ninyo. Ganyan. Kaya ako sa advertising agency, been there for 12, 13 years. Alam mo yung Monday pa lang, pero pang Friday na ang pagod mo dahil maraming reports. Yes. Iba't ibang mga tao ang kinakahalubilo mo araw, dun sa day pa lang na yon. Parang wala ka ng energy, parang wala ka ng strength to go. Yeah. Kasi magbuhay ahensya. Ako, buhay ahensya din ako. Yes, advertising. For 8 years. Oh my God, 8 years. Kaya, alam namin yan. Oo. Sobra yung Monday pala, ang dami mo ng asikasuhin. Kailangan ng client, kailangan ng ganito, kailangan ng ganyan. Usually ba yung mga ganyang feeling, like, during the day, kuwari, Monday pa lang, meron ka ng checklist na kailangan mong gawin? Oo, at yung checklist na yun, galing pa last week. Yeah. Yung mga hindi na talaga natapos. Oo, yung mga hindi natapos. Kaya parang it's so impossible to finish everything. All at once. Oo, all at once. Ganyan. So, kaya siya na pupunta doon sa next week, first agenda by Monday. Oo. Tapos iisipin mo, oh my God, parang ang lotion ko na today, laspag ko na today. Parang ang hirap paniwalaan ang sinasabi ni Ems, no? That feeling when pagod na Monday pa lang, pero yung ganda, pang everyday. Pang everyday. Yeah. Ang fresh. Oo, fresh. Seryoso kasi talaga, kahit nung yung mga panahon na yun, di ba? I mean, pag wala ka pa nga sa office eh. May GO ko na agad. Oh my God! Speaking of wala ka pa sa office, travel time. Totoo! Diba? Totoo. Kailangan mong gumising ng maaga. Hindi mo na-enjoy yung family day mo ng Sunday. Yes. Hindi kasi, okay, kami, di ba taga-tondo ako? Yung yung trabaho ko dati sa may Ortigas. Walang window hours. So, isipin papasok ka ng 5, darating ka doon ng 6. Or pag naglagpas ka na ng 6, 7, 9 or 10 ka na makakarating ng office. Ganon ka, sa biyahe pa lang. Parang mas convenient pa rin talaga yung mga ganyan na, na mag-board or maghanap ng, sa malapit. Oo, ng mga bahay na pwedeng rentahan. Apartments. Nung panahon na yun, medyo, tayo Nag-iipon. medyo gipit. Nag-iipon pa lang. Speaking of, alam mo share ko lang to, naalala ko one time nun. Monday na yun. Naalala ko to. Account executive ako nun sa isang boutique agency. Monday pa lang ito. So may meeting, 3:00 ng hapon. Medyo putok yung araw. Nagsisimula din ako, kagaya mo. Pag account executive ka, kailangan, di ba? Yung maganda, pretty, and naka-heels ako. Alam mo kung saan yung meeting ko? Saan? Binondo. Galing? Galing BGC, Binondo, naka-heels ako. Nag-commute ka. Walang tri-C. Bumabang ako ng pedicab. Tapos yung pedicab na naabangan ko, yung asawa, nung nagpe-pedicab, andun sa loob. Kasama yung anak, nagpapadede. Sabi ko, Monday pa lang. Oo. Monday pa lang. Oo, sabi ko, National Breastfeeding Day pa ngayon. Ganun lang. Sinusubok ka talaga. Sinusubok ka lang talaga. Oo. At ang nakakaloka doon, dahil naka-heels ako sa pedicab, lumusot pa ako sa pedicab. Wala ka sa ilalim. Oo, Lord, Monday pa lang. Yung mga mapapatanong ko lang, pagsubok pa po ba ito o parusa? Ano po bang ginawa ko? Ano po kasalanan ko? Oo, di ba? Pero ako, kasalanan ko. Okay. O yung mga viewers kaya natin dyan, meron ba kayong ganitong similar experience na that feeling when Monday pa lang pero yung pagod mo parang pang Friday na? Oy, okay. Nandiyan rin, gusto ko sanang batiin si Janelle. Hi, Janelle. Good evening. Nandiyan rin si Fiona. Si Fiona, yung co-actor natin sa Monumento. Yung asawa ni Shrek. Ay, ibang Fiona pa rin. Grabe Fiona. Inaano ko. Joke lang. Hi, Fiona. Ito, sabi rin ni Mami Ray. Sabi ni Mami Ray, that feeling when yung traffic kasi Monday wagas talaga. Kaya Monday morning pa lang pagod ka na. Gets naman. Yung stuck ka ng 3 hours sa traffic. Oy, syempre nandito si Gail. Hi, Gail! Hi, Gail! Okay, sabi naman ni Kuya Daben,
dapat nakidede ka na lang din. Tapos isabay mo na yung coffee powder. Oo, nakakaloka. Dapat nakidede ka na din. Ayan, para may lakas ka raw pag Monday. Oo, hindi, Colostrum. alam mo, hindi ko sure kung gatas yung lumabas sa ni ate. Feeling ko, sunmig type. Feeling ko beer. Medyo amoy red horse. Oo, No? parang may red horse. Amats tayo. So, ayun. Pero nauhaw ako nun. Sabi ko, ang swerte ng bata. Buti ba siya, no? Buti ba siya? Hindi siya mauhaw. Oo. Tapos pagbaba ko ng pedicab, naghanap din ako ng suso. Sorry, joke lang. Mom, if you're watching this, this is who I how am. I become. Become. Oh, Comment. yes. Di ba? Ang daming banat ng our special guest for Dahil mo tonight. baon na. Oo. Ayan, susubukan natin siya, Kuya Caleb. Yan. Tignan natin yung susunod na subtopic natin kung kung nakaka-relate ba si ate or si Baby M sa ating next subtopic. Ano nga ba ang ating next subtopic? Let's see! Ayan, that feeling when nakakita ka ng pera habang naglalaro. Gusto ko yan. Yes. It happens to me all the time. Hindi naman all the time, but parang very frequent. Kasi, I'm a fashion stylist, diba? Oo. Hello sa mga client ko. Yeah. Pero sa'yo yung pera or sa clients? Hindi natin sure. Charot. Hindi, may one time, very fortunate ako nito. Yung client ko kasi, parang, lalaki siya. Siguro sobrang tuwang-tuwa siya sa akin, ganyan. Tapos maglalaban na ako noon. And then sabi niya, tinext niya muna ako sa WhatsApp. Sabi niya, a good stylist always checks her pocket before doing her laundry. Alam mo, pag-check ko, may trikyaw. Oo! Grabe, di ba? Trikyaw? Ano yun? Kasi bet ka niya. Hindi, siguro, sobrang galing. Hindi naman galing. Feeling ko natuwa din naman. Pero natuwa siya sa pero wag naman nating din. Wag nating i-discredit na bet niya ako. Hello, sino bang hindi magkakabet dito? Sabi mo kanina, di ba? Fresh. Masikip, di ba? So, what it is, what is up? Pero sa akin naman, hindi ako yung nakakahanap, pero every time na pag nagpapalaundry ako, or kami, may mga times na nakakaiwan ako ng 100, 200 na yung buong 200 na bill. Tapos pag nagpapalaundry ako, nakukuha ko pa rin. Kasi ganun ka-honest yung laundry shop na nagtitiklop. Sila na yung nag-check ng pockets, ganyan. Kung may importante man akong papel doon na hindi agad na nasisira pag nilalaban, binabalik pa rin talaga nila. Ako hindi. Hindi ganyan. Yung lola ko. Dati nung natira pa ako sa Tondo, yung lola ko naglalaba, lola ko. Tapos, ang gagawin nun, sa kanila na yun. Hindi na walang tanong, no? Finders keepers. Nagtatanong ako sa kanya, alala ko may pera pa ako nung nakaraan. Ito tanong ko, may nakita ko. Wala. Tapos, malalaman mo nilang mamaya, meron, yung mga coins. Meron na namang nakaharang sa washing machine, ganyan. Yung mga barya pala kumakalansing. Tapos pati yung mga yung bills. Mga pero kayo ba, parang on a regular basis, talaga bang nag-check kayo ng pocket before nyo tanggalin sa mga... Ako hindi. Ako bago maghatid ng damit sa laundry, tinitiklop ko muna yung mga damit ko. Pero chinecheck mo yung mga chinecheck ko na rin. Ako hindi. Hindi kaya galit na galit. Yung mga naglalaba po ng damit ko, sorry, pag sumasabay, galit sila sa akin. Kasi pagkatapos silang laban, yung mga puti-puti na. Tissue? May tissue pala. Yun yung mahirap. Mahirap tanggalin. May Mga pera na tissue, lang, diba? may papel. Kaya, alam mo, parang galit na galit sa sabi. Tingnan mo kasi muna yung mga, yung mga shorts mo. Yung mga bulsa mo. Bago mo yung kasi sila din tumitingin. Bakit mo sa akin mo sinisisi, di ba? Pero alam mo yung mga ganyang feeling, ayan yung mga pinapangarap ng mga nanay natin. Alam ko yung, ayan ang mga gustong-gustong pangyayari ng aking airmats. Yung mamaya, masarap na yung ulam nyo. Kasi galing pala sa iyong pambili. Or di kaya kapag di ba may help kayo sa bahay, tapos mamaya makikita mo na yung help mo, bakit nasa binggohan si Ate Mary Ann? May pantaya. Yung pa yung kinuha niya sa Hi Ate Mary Ann.
sino ka man. Tiyara! O, bakit nasa bingguhan? Parid natin yung bingguhan na yan. Totoo, di ba? Yung mga viewers natin, may ganyan ba kayong Yes, similar experience. Kaya nga, sila Lyra, kaya sila Ja. Meron kaya silang mga ganong similar experience, diba? Tingnan natin sa ating comments kung ano nga ba ang mga nasabi ng ating mga viewers for tonight. Andyan. Ayan, sabi ni Kuya Daben, para may... sorry. Ako kasi hindi naglalaba. Kaya pag suot ko, sunod, uy, treasure. Okay. Pag sinuot niya ulit, meron daw okay. Nagsa-stay doon. Yung pag hawak mo ulit dun sa 50, malutong na. Okay. Pero gusto ko lang, pakilinaw Daben kung ano yung mga damit na hindi mo nilalabas. Kasi baka mamaya ma-brief natin siya. Side A, side B. Oo. Side A, side B. Okay. Gusto ko batiin ng good evening si Rian. Hi, Rian. Thank you for watching. Hi, Rian. Yes, ang ating best friend. Yes, ang ating best friend. At bouncing baby girl. Yes, bouncing baby girl ng Daphne and the Olympians. Hello. Yes. Good evening, Rian. Okay, let's proceed para sa ating next subtopic. Let's see. Ayan. That feeling when jebs na jebs ka na pero nasa biyahe ka pa. Okay. Na-experience nyo na ba yung parang nasa, bus? Okay. Ako hindi bus. Yung kailangan mong bumaba kasi hahanapin mo muna yung ticket mo na, di ba, inaano yung sa bus, pinapuncher. Tapos, kuya, hindi ko na talaga kaya. Pababa ako sa next gas station, magbabawas lang ako, di ba? Oh my God. Yung mga ganong feeling kayo. Ako hindi sa bus. Oo. Saan? Alam mo kung saan kailan? Sa MRT. Mas mahirap yun. Paano ka magpapastop? Oo, kasi, paano ko magpapastop, diba? Kuya, sandali lang. Oo. Tumataas po yung mga balahibo. Oo, gano'n na gano'n. Tapos, diba, parang ang hirap sa MRT kasi siksikan kayo doon. Siksikan, medyo tapat sa yung aircon. Yes, hindi ka makautot. Kasi nga, siksikan kayo doon. So, nangyari to sa akin, I think I was 22. So, grabe yung yung journey talaga, yung pag-uwi ko. Okay. Kasi dati ako nakatira sa Project 7, QC. Tapos, yung work ko, BGC. So, lalabas ka ng BGC, alam niyo lahat yan. Kung BGC bus ka, bababa ka sa Ayala, Metro, train. Tapos Ayala, ilang stops pa yun. Di ba, bababa ka ng Bago North EDSA. mag-Quezon Ave. Correct. Bababa ka ng North EDSA. Tapos, ng Trinoma, kailangan mong ikutin ulit yung SM. Lalakarin mo ng mahabang. Oo, tapos mag-aabang ka ng Project 7. Legit. Alam mo, Guadalupe pa lang, yung tayo ng, ay, grabe talaga. Namamahay ka pa. Oo, tapos, Lord. Oo, tatawagin mo lahat ng santo. Oo. Totoo, okay. Kahit kasi Dolphy, tinawag ko na yun. Oo, Saint Dolphy. Wag po dito. Oo. Nangyari naman sa akin sa bus. Okay, nagtrabaho din ako sa BGC. Yung last ko work sa BGC. Galing ako Laguna na ako nakatira. Tapos, nung pag-upo ko, okay pa. Tapos maya-maya, kumukulo na yung tiyan ko. Ayan na. Kasi alam mo yun, parang yung ulo ng gerbox mo pag ganun na. Oo! Tapos, Ramdam mo na! Sumisilip na. sa dulo ko ng bus, ang lamig-lamig. Nakaganito kasi, nakaganyan ako. Tapos talaga hindi ako kumikilos. Nakaganyan ako. Ano pa naman nun? Talaga, buti na lang. Sabi ko lang, sana mag-traffic. Wednesday yon. Nagbagas pa yung bus. Wednesday yon. Buti na lang, hindi traffic. Nakaganyan lang ako. Talaga, mga 1-2 oras ako nakaganon. Kasi talagang nagdarasal na ako ng sobra. Kasi talagang pag gano'n na yun, diba? Paano kaya na pag talagang sumilip na, nagpakita na siya? At nakakaloka pa, matuloy ko lang yung sa akin. Pagdating ko ng bahay pa, so sobrang tain-tain na, diba? Yun nga yung sumilip na yung lahat-lahat. Feeling mo may mga dumanak ng dugo. Sa puwet mo kasi nag-muscle control ka ng bongga. At uwi mo ng bahay, ay! Ma! May naliligo! Paano sasabihin? Yung katakpong Kuya Jericho! Pag-demolition na, Kuya Jericho lalabas na, uy, gano'n. Gano'n,
level. So, hello, Kuya Jericho, Ate Ira, sa mga dati yung ka-boardmate. Oo. Ang hirap nga. Pero ikwento mo yung yung kinukwento mo kanina sa kotse, yung sakripisyo. Ay, okay. Eto ka na nga, Caleb. Meron akong nun, hindi ko na sabihin yung pangalan niya. Hi, Joyce. Charot. Merong kaibigan nun. So, galing kami ng field trip. Ganyan, keme-keme. So, naman naman yung tawa ko kasi. So, nag-bus stop kami. Yung advisor namin nun. So, binibilang na kami. Asan si... Hi, Joyce! Asan si Joyce? Ganyan. Ma'am, nag-CR lang mo. So, katabi ko si Joyce. Yan. Tapos napansin ko. Sabi ko, Joyce, bakit wala yung isang medyas mo? Alam mo, sabi niya sa akin, wala kasing tissue tape. Nagsakripisyo po siya ng isang medyas. Sabi ko talaga, uy, buti na lang hindi nagka-athlete's foot yung puwet mo. Ganong alala. So mga dyan, viewers dyan na mahilig mag-commute at nag-rubber shoes, laging tatandaan na ang medyas ay andyan para sumano. Kung hindi man kayo preparado, no? Yes, kasi sino ba naman ang prepared sa pagtae, di ba? Sa pag-gym. Ano yung kanan kaliwa? Hindi ko na na-remember, pero alam ko talaga na ang tindi ng pagsasakripisyo ni Joyce. Sabi ko, Joyce, bayani ka. Ikaw ang makabagong bayani. Oo. Okay, basahin muna natin ang ating mga comments for tonight. Sabi ni Mami Ray, ay ang sobra saya ko yan. Kasi big up sa akin yung medyas na. Yung medyas. Yan. Kasi dati hindi pa uso yung wet wipes. Wala pang mga ganun. Tissue pa, no? Oo. Tapos yung tissue nun, iba ang sabi ng brand. Pero sa mga brand dyan, baka naman. Bigyan. Okay, ayun nga, medyo nakaka-relate si Mami Ray. Sabi ni Mami Ray, yung napapadasal ka na sana walang traffic, tapos kahit may aircon, pawis na pawis. Oo, alam mo yung buti mo nito. Oo, yun! Oo, Ganon! yung Hindi nangyari! Yung nasa basta ko. Yung napapapikit ka na, no? Yung napapapikit ka na. Okay. Ayan, sabi naman ni Kuya Peter, that feeling when hindi ka pa nakakaupo, may lumabas. Correct! Oh my God! Tapos yung paglabas niya, hindi siya yung naka-silent. Oo. Talagang Naka-speaker mo. Oo, yan. Hindi naman sa akin nangyari to. Kapamilya ko. Sa kapamilya ko na lang, ha? Ito na nga. Kasi, earn na siya. Tapos alam mo, narinig siya siya. Yun talaga yung naririnig mo na parang may problema. Ang lakas! Nangyari din yan sa akin. So, nasa office kami, ganyan. Siyempre maraming empleyado. So, nag-makeup akong ganyan. Ako lang at saka yung ate. Narinig lang. So, nagmamadali. Pagbukas niya ng cubicle. Brock! Tapos nag-explain siya sa akin. Sabi niya, sorry, munggo kasi yung ulam. Ever since then, sabi, hindi na ako kakain ng munggo. Oo. Ayoko magkaroon ng similar experience. Oo, kasi grabe nag-explain pa talaga siya sa akin. Sorry, munggo kasi yung ulam. Habang may tumutunog. Oo, siya naman, hindi siya nag-explain. Pero kinento niya after. Sabi niya, pupudaw niya. Alam mo daw, yung buong CR. Nagtalsikan sa... Oh my God! Nagtalsikan sa walls. Kaya, Sa flash. pasintabi sa mga kumakain Yes. dyan. Sorry po. Uy, pero may mga ganyan din tayong similar experience sa CR naman, di ba? Yung pag-public restroom. Yung hindi man ikaw, pero naririnig mo na may parang parang may problema si Kuya. Ako sobrang pilya ko noon. Hello ulit kay Ate Cindy Adan, ganyan. So, alam ko na natatay siya. Kasi nangihina siya ng wet wipes and everything. So, sabay kami mag-CR, ang daming tao, ganyan. So, maririnig mo na
Ganon. Tapos natawag, Ate Cindy. Cindy Adan. Complete name. Paglabas namin sa CR. Wala siya kabe, ganyan. Oo. Mahilig ako mag-announce ng mga taong nagtatae. But whatever, dude. Okay. At sabi naman ni Kuya Daven, knowing Caleb mukhang true to life daw True talaga to life yung mga talaga sinabi. yan. Totoo talaga. Yeah. Grabe yun. Tapos Yeah. lalo nung mararamdaman mong lalabas na habang binubuksan mo yung pinto, tapos di Oo. mo pa Exactly. hinahanap yung susi sa bag mo. Oo. Yung hindi mo pa nabababa yung brief mo saka yung short mo, Oo. diba? Sige. Yung mga ganon. Yeah. Yung ito naman sabi ni Lyra, yung that feeling when naki-CR ka lang tapos hindi lumulubog. Oh my, totoo yan. Okay. Ma. Yung gagawin mo na lahat ng ano pwede mong Oo. maipon. Tapos wala pang tubig, di Oo, ba? nakakaloka, wala rin tissue. Tapos, feeling ko may nagsakripisyong bra. Hindi. Okay. Nagkwento ko doon. Okay. Kasi nung birthday ko, nung 18th birthday ko, yung nililigawan ko noon, nagulat ako pumunta ng bahay. Birthday ko. Tapos, andun yung ate ko. Tapos, nag-CR siya. Nandun na yung nililigawan ko. Nag-CR siya. Yung pala, yung ate ko, sabi niya sa akin, kasi hindi ko narinig nag-flash. Hindi ko narinig nag-flash. Tapos, parang nangangain pag tumatawa. Sabi nung ate ko, ano ba ba, hindi ko alam kanina dumumi ako, hindi ko alam kung na-flash ko. Ay, yung ate mo pala yung may kasalanan. Oo, kasi hindi ko talaga narinig na nag-flash yung nililigawan ko. Tapos sabi ko, talaga ba? Ano nangyari doon sa nililigawan mo? May ano ba? Hindi Parang... na nakipag-break na. Hindi pa nagsisimula yung relasyon. Yung tsura niya parang siyang, alam mo yung dismayado. Hindi ko alam. Grabe talaga yun, nakakahiya. Ay, grabe. Okay. Ano naman? Oy, andyan si Mama J. Hi, Mama J. Oy, Mama J. Hi, Mama J. Uy, sunod-sunod na yung pagnood ni Mama J ng mga Oo, lagi tayo pinapanood. episodes definitely. natin for tonight, no? Ayan, sabi naman ni Mama Ray, oh my God, si Peter pa talaga ang nag-comment nung may lumalabas na talaga. Si Peter na laging pagdating sa office, diretso sa CR, tapos may tao, hindi niya na alam ang gagawin. Yes. Kaya most of the time, tahimik lang si Peter. Suspect yan, suspect. Oo. One time nakita ko sa bag ni Peter. Oh. EQ diet. Parang preparado Para na. preparado. Joke lang. Joke lang, Peter. Peter, kung asan ka man. Huwag ka sanang mga Oo, friend. yes. Ayan, sabi naman ni Kuya Daven, ito ang pinakamaduming episode na napanood. Wala nang mas dudumi. Babuyan. Yes, Yes. baboyan na po Oo. ito, yes. Ito po ang hinanda naming surprise for Oo, tonight. talaga yun. Yes. Okay, ito na, syempre tapos na tayo dun sa ating subtopic. Ano ba ang next subtopic natin dyan? Let's see! Ayan, that feeling when may bumati sa'yo, pero nakalimutan mo kung sino siya. May ganyan ba kayo experience? Ako, medyo madalas yung ganyan ko. Hindi ko na maalala kung sa high school ba, LM ko sila nakilala. Tapos, mapapaganon ka lang muna. Hindi mo alam kung dapat mo bang tanungin na, sorry, do I know you? Kilala ba kita? Siguro my yun. God. Oo. Pero ikaw, kuya, may ganun ka experience. Ito na nga. Nagkatrabaho pa ako sa Optigas ito. Tapos, okay, kasi ako, minsan, madalas ako mag-daydream. Okay? Ngayon nga, nagde-daydream ka pa din. Yung ano, naglalakad ako. Sabi, alam EDSA. Lakad ako, ang dami ako iniisip. Tapos biglang may gumano sa akin, uy, kumusta? Ganyan ako. Tapos alam pa nila yung pangalan mo, no? Oo. Di ba? Parang nakakahiya. Yung itsura ko. Kasi Nakasimangot. Kasi Oo, nakasimangot. Tapos, uy, kumusta ka na? Sabi ko. Tapos, bigla nag-click sa utak ko, ay, kilala ko pala to. Pero, hindi ko alam yung pangalan niya. Tapos sabi ko lang, okay, hi. Dapat ginamusta mo din, di ba? Oo nga, sabi, ang dami niyang kwento, ganyan. Tapos, kasabay kayo maglalakad. Parehas So, kayo napupuntahan na na Oo, super awkward ako. Oo. Sabi ko, okay, ano sabihin ko dito? Ang dami niyang kwento. Ako pag umaga, alam mo yun, yung medyo sabog ka pa. Oo. Medyo, Wala kang pakialam. wala ka pa sa wisyo. Yes. Oo, kaya alam mo yun, naghiwalay kami.
Nasa na mismo, sino nga ba yun? Siguro kailangan natin gawing etiquette yung pag may nakita tayong familiar sa atin o kakilala natin, acquaintances, kaibigan, magpapakilala muna tayo. No? Huy, sasabihin mo ko yung pangalan, huy, MC Charleston, nung nakasama mo sa ganitong ganyan, kamusta ka na, di ba? Para maiwasan natin yung ganong awkward feeling na, sino ba to? Hindi ko ma-recall kung anong pangalan mo. Oo, saan kita nakilala, saan tayo nagsama. Or diba? pwede mo rin namang sabihin na sorry, nagka-amnesia kasi ako. Nabangga kasi ako ng bus, nagka-amnesia ako. Nauntog kasi yung ulo ko sa tricycle na nag-overtake. Oh my God, ako yan. Hello. Ako, meron akong experience na ganyan, yung pagbat. Pero eto, hindi namin kakilala ang isa't isa. Okay. So, nasa bus ako nun. May dumating, snatcher. Nagkaalok ng cellphone, bagong nakaw. Ganyan. Legit yan, legit Oo, yan. tapos nakita ko talaga, meron siyang ice pick, parang ganun. So, tinatabihan niya isa-isa yung mga pasahero. Oo, inaalok niya nga ganyan. Pagdating dun sa isang babae, kasi solo traveler. Solo commuter. Traveler. Lakas mo ba, Okay. So anyway, hindi na. Tapos pagdating sa akin, kasi ako nasa dulo. Tinabihan niya ako. Miss B ka naman. So, nakatutok na sa akin yung ice pick. Alam mo talagang ginawa ko, tumayo ako. Tapos, Rose? Gumanon ako. Alam mo, sabi nung babae na commuter. Tapos sabi ko, talaga, tapos sabi niya sa akin, Meryl! Parang kunyari sabi ko, tatabi na ako sa'yo kasi kaya ako may ice pick. Tapos alam mo, buong travel namin from Guadalupe hanggang Balintawak, nakaganito kaming dalawa. Kasi hindi namin alam kung ice pickin kami. Oo, grabe talaga. Pero hindi na kayo nag-exchange ng information nun. Hindi man lang kayo talagang formally nagpakilala. Basta ang alam ko, Rose na lang yung pangalan niya. Si Ate Rose. Oo, si Ate Rose. Tapos naging Meryl na lang ako sa kanya. Oo. Yeah. Alam mo, speaking of, di ba pag hindi mo kilala yung buwate sa'yo, sobrang simple na ngayon. Oh my God, it's been a while. Ganyan. Hindi na kita nakikita sa Instagram. Ano bang Instagram mo ulit? Tapos diba, itatype mo na, yun yung pangalan niya. Ganyan. Pero, alam mo, ginagamit din ng iba yan na pang-scam. Oo nga. Diba? Like, nasabihin nila, uy, ganito, ganyan. Or meron silang chance na malaman yung pangalan mo, pero hindi ka talaga nila kilala. Tapos, saka sila mangko-confront, babatiin ka, ganyan. Pero paano ikaw, ka i-confront? yung kuwari, Mami, Day, yung respeto, hindi yan. Hindi yan ini-impose. Sorry sa confront. Like, i-approach. I-approach. Kuwari nasa BGC ka, tapos naglalakad ka lang, galing ka sa coffee shop, tapos paglabas mo, may biglang tatawag sa'yo, di ba? Emmy. Tapos hindi mo talaga kilala kung sino siya. So, as okay rin na maging cautious tayo sa mga biglang tumatawag sa atin, bumabati sa atin na kung sino-sino lang. Correct. Lalo na kung hindi natin ma-recall. At lalo na kung ang katabi niya ay puting van. Kasi baka mamaya, matagpuan ka na lang sa hindi, yung puting van, naging scare sa amin, yung high school ako. Okay, kasi kami, magkabarkada, mahilig kami magkwentuhan sa labas ng bahay. Kasi sa street. So yung may street, yung street light. Sign. Lamp post. Street sign. Nandun kami. Tapos every time na may van na dumarata, talaga nagkukulasan kami. Kasi naging uso rin talaga yung pang-kidnap no? Pang-kidnap. Yung kumukuha ng mga lamang loob, ganyan. Yung binibenta nila, no? Parang ang lala rin nun. Hindi mo ba na-experience yung gano'n? Yung mangidnap? Ako, mangidnap talaga. Grabe yun. Okay. Anyways, kayo ba guys, meron ba kayong ganong similar experience? Kaya tingnan natin ang ating mga comments for tonight. Ayan, sabi ni Kuya Ben, huy, totoo yan. Ang sagot ko parate, hala, ang laki ko na. Then marirealize ko, mas matanda siya sa akin. Ang laki mo na. Ang laki mo na. Hi, Kaylee. Tawas na to. Ay, good evening po, Tito Armando. Good evening. Hi, Tito Armando. Sabi ni Tito Armando, nangyari rin yan noong buhay pa misis ko. Yung previous topic kanina, yung taing-taing. Sa sobrang na-CR na siya, di na siya aabot sa bahay, kaya napababa kami ng sasakyan at napahanap kami ng CR kahit vulcanizing, di na kami nahiya. Kinausap ko na kahit nakakahiya.
Alam ko yung kwento na yan. Si Papa yan. Pagpasok niya agad sumabog, hindi na niya makayanan kung di kami bumaba ng sasakyan. Ang lesson sa kanya, huwag kakain ng marami pag bumabiyahe ka ng Oo, malayo. hindi. Galing kasi sinamaman yan sa sa... Seminar? Hindi. Ano to? Sa bayan. Nag-test siya. Kasi for teachers. Tapos, gabi na sila nakabalik. Duming-dumi na sa mama nun. Ayun, naghanap sila ng madudumihan. Kasi nagkakatok ako sa mga bahay, hindi nakalala. Pero si Airpods din, may mga ganyan akong storya kay Airpods na kung hindi siya makakatok sa bahay ng hindi niya kilala, may time din na bata ako, iniwan niya ako sa bus. Tapos mag-CR siya, hindi niya nakaya. Tapos yung bus, paandar na. Ako nakaupo ako doon. Siguro mga 7 years old lang ako. Talaga ako, wala nang hiya-hiya noon. Pumunta ako rin sa driver, teka lang po yung tatay ko nag-CR, pahintayin po natin. Yung mga ganyan, wala kasi talagang control yung AirPods ko sa mga ganyan eh. AirPods ko din. Alam mo nakakaloka nun, nung naabutan yung tatay ko. Kasi may lumabas na. May ikit na. Alam mo, hinantay na. Kasi sinusundan namin siya ni Mama sa bus station, ganyan, sa terminal. Sabi ng nanay ko, bakit tagal na nito, back when ang usong phone pa ay Nokia 3210. So anyway, bakit kaya wala pa yung tatay mo? Pagbaba namin may beer house doon, nakita namin yung tatay ko umiinom. Sabi niya talaga, naki-CR lang ako doon, tignan mo to! Yan, pinakita niyo yung igits. Pero pa, grabe naman. Ay, nakakala ko yan. May kwento rin yung lolo ko. Lolo ko naman to, binata pa siya. Ang kwento naman niya, dumi na siya. Hindi na napigilan, as in lahat na. Ginawa niya. Gumulwak na. Tinali niya yung pantalon. Parang hindi lumabas. Oh, wow. Para hindi mag-leak. Anyway. Okay. Moving on. Okay, ito. Sabi naman ni Ma'am Christine, madalas mangyari sa mga teachers, like, yes! you'll just ask, kaninong batch ka ba, anong year? Kasi ang dami nakakilala talaga sa mga teachers. Yes. At ayun, shoutout daw kay Mami Ray. Happy birthday, Mami Ray! Yeah. Okay, ayan. Let's proceed to our next subtopic. Let's see. That feeling when natutulog ka pero pakiramdam mo nahulog ka na. Mahuhulog ka. Biglang mapapaganon ka na lang, di ba? Bakit? Sige ako muna. Dati kasi nung mga bata kami, roommates kami ng ate ko. So magkasama kami and everything. Siyempre mahirap kumi-emote ganyan. So, julog may na si ate Shi. Nasipa ko siya. Siya yung nahulog sa kama. Hindi. Nasipa ko yung kita niya. Tapos sinipa niya ako pabalik. Nagulat ako. Sabi ko natin, sorry na nakinig kasi ako, nahulog daw ako, nasipa ko siya. Sinipa niya ako pabalik. Okay. So, ever since ton, pinaghiwalay na kami ng mama ko sa isang, kasi nasipa ko siya. Ayun lang. Ang dami nangyayari sa atin pag natutulog. Kung hindi ka nahuhulog, pwede yung bigla ka namamat. Yung bigla na nabubungian ka. Yung bungi ka na, wala na akong ngipin. Tapos pag-kissing mo, ay, nandito pa yung mga ngipin ko. Pinagawa ko. Oh my God. Lord. Pero nung bata, kayo ba rin ba? May ganyan experience pa rin ba kayo? Kahit ngayon? Ako minsan. Pero sabi lang pag gano'n daw kasi, tumatangkad ka. Or either pagod ka, di ba? Parang hindi naman. 5'3" pa rin ako hanggang ngayon. Ilang beses ko na napag-inipan na nahulog ako. Ilang beses mo na nasipa yung ate mo? Oo. Ako talaga yung nabubungian. Yung parang ngayon ko lang narinig yun, nawalan ka ng ipin. Yung nawalan ng ipin. Di ba? Pag gano'n ako dati, nung bata, pinapagat ako sa kahoy. Sabi nga nila, di mas lalo kang nabungi. Kainis. Di ba? Pero hindi, ako naman sa palaginip na ganyan, meron daw malaking pusa. Na kulay itim, ginaganyan-ganyan ko. Katabi ko kasi yung tito ko pag matutulog kami. Alam mo ba, nagising ako, ginagano ko yung ulo ng tito ko. Kasi akala mo pusa. Oh my gosh.
Weird. Okay, sige, ano yung pinaka-weird na panaginip mo nung bata ka? Like yung sobrang vivid pa rin hanggang ngayon, naaalala mo siya? Yun talaga yung nawala ng ngipin. Oo. Ikaw yung sa ano? Kasi ang sabi nila, pag nawawalan ka daw ng ngipin or nabungian ka sa panaginip mo, may mamamatay daw. Kaya kailangan ipakagat sa Kagat kahoy. sa kahoy. Ako naman, 3 taon to na recurring dream tuwing uwi ako Laguna for vacation. Wala, hinahabol lang kami ng alam niyo yung Jeepers Creepers na palabas? Yes, oo, alam ko yun. Oo, hinahabol daw kami ng ganon. Mm. Tapos hanggang pag malapit na siya sa amin, nakasakay daw kami sa bus. Pag malapit na siya sa amin, nawawalan, nagigising na ako. 3 taon yun. Napatuloy-tuloy. Oo, every recurring dream. Na-try nyo naman naginip ng lumilipad. Oo. Oo. Di ba? Parang something yung ganung Oo, tapos yung bigla kang gaganon. Oo. Yun talaga, sisipain mo ulit. Sipain mo ulit yung ate mo. Sorry. Ikaw, anong weirdest dream? Bukod sa naging tayo. Dahil diba, ako ang yung panaginip. Okay. Siguro sa akin, nung pinakabata ako, hindi ko pa rin siya makalimutan hanggang ngayon. Nakatali ako sa 3 kabayo. 4 na kabayo, kada kamay, paa. Tapos naghihiwalay tumatakbo ng opposite direction yung bawat kabayo. Parang may ganun akong panaginip. Tapos hindi ko alam kung bakit. Pero parang may nakita kong post about it na ginagawa siyang parusa before sa sa mga nagkasala. Ako naman yung pag may sakit ako, yung bolang apoy. Kayo ba, yung bolang apoy, pag may sakit ka, yung palapit sa yung bolang apoy. Baka kinukuha ka na ng apoy. Ako wala pa naman. Wala pa naman. Okay, gets naman. So, wala pa yung bolang apoy. Wala pa, hindi pa dumadating. Bolang, may bulbul. Ibang bola pala. Okay, moving on. Ano ba mga nasabi natin yung mga viewers natin dyan? Tingnan nga natin yung mga comment natin dyan. Okay, ayan. Pero okay lang naman magsalita lang kung ano dito. Kasi baka mamaya may FPRCB tayo. Wala naman. Ayan, sabi ni Kuya Daven, nagiging 3 lalaki kayo no pag natatawa si Emmy. Oo. Ha 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 ha. Sorry. Sabi ni Lyra, so for LT ni Miss Ems, pwedeng irregular na sa podcast. Wow! Pwede! If the price is right. Kaya sa mga brands dyan. Charot. Yes. Better sponsor up, di ba? Yes. Ayan, sabi naman ni Ma'am Christine, tatangkad ka daw kapag nag-hypnic jerk ka, sabi ng matatanda. Ano yung hype? Baka ayun yung tawag. Hypnic jerk. Yung naganan daw. Oo. Nakakala. Dami yung guro. Alam ko yun. Okay, sa akin madalas wet dreams. Oh, yes. Ikaw ba? David. May wet dreams ka? I choose to invoke my rights, Your Honor. Charot. Self-incrimination. Yes. Uy, pero wait lang. Gusto ko lang linawin. No offense pero yung wet dreams ba ng sabihin na natin ng mga nasa member ng LGBTQIA+ community, sexual reference ba nila? Preference? Tama ba? Preference? Alam mo, pag nananaginip ka, wala kang control diba? So, minsan yung nawe-wet dreams ko. Babae. Oo. Sabi ko, oh wow. Sex dreams. Sa dreams ko, bayola pala ako. Bisexual pala ako. So, diba? Hindi ko pa siya natanong sa sa mga friends ko kung paano yung wet dreams nila. Kapag LGBT. Oo. Parehas lang naman. Oo. Feeling ko din. Pero hindi mo naman kasi mapipili kung sino yung jujujugin mo sa dreams. Si Caleb. Ganun, diba? Oo. Gagawa doon. Oo. Si Caleb. Ay, sana pag wet dreams pa ako si Caleb. Si Caleb. Nag-hyper-jerk ka. Oo. Nag-hyper-jerk ka na kasi yung nakakasex si Mami Ray. Joke lang. Okay, moving on. I'm sorry guys. Sa mga na-involved dito sa podcast na to. Yes. Pasintabi na lang po. No? Okay, ayan. That feeling when nasa jeep ka na pero inisip mo kung pinatay nyo ba yung kalan. O kaya nakalimutan mo bang tanggalin yung saksak ng plancha. Yung saksak talaga ng plancha. Oo. May mga ganyang experience ba kayo? Bumababa ba kayo minsan? Ako
hindi ako masyado nag-work. Wala akong appliances. Ibinenta ko na lahat. Ako madalas yung plancha ng buhok. Yun. Lagi ako nag-work. Tanggal ko yung plancha ng buhok. Ganun. Tapos parang inisip ko, kasi nasa kalagitnaan na ako ng biyahe, sabi ko na lang, okay na, makasuha na ako ng arson. Oo. Handa na po ako, Your Honor. Ganun na ako. Sa akin, bumabalik ako. Like, bago pa lang sumakay ng jeep, tinatanong ko na yung sarili ko kung natanggal ko na ba yung kailangan ko lahat tanggalin. Napatay ko na ba yung ilaw, ganun. So, binabalikan ko talaga. Kahit na medyo alam ko na napatay ko na, natanggal ko na yung saksa. Better safe than sorry. Ikaw, Kate. Ako hindi. Kasi sa bahay namin, ang daming tao. So, sila na bahala doon pag nakita nila. At saka hindi kami mahilig. Sorry na. Hindi kasi kami mahilig yung nakasaksak lagi. Pagtas na gamitin, tanggal. Kumbaga nakasanayan na. So hindi siya masyado sa akin. Pero siguro yung pinto, kung nalak ko yung pinto. Oo. Kasi one time, sa Laguna, pag wala si Pabas, wala din ako, pumasok ako, ganun. Pinaalala na ako. Sorry, intrusive thoughts. Okay, go. Ayun yan. Pinto, kung nalak ko ba o hindi. Ako yung, maano ko lang, yung nakasaksak. So, di ba, syempre, rice cooker, nakasaksak and everything, ganyan. So, aalis kayo, bibili kayo ng ulam. Magluto ka na ng kanin, rice cooker, syempre. Tapos, mamamalengke kayo. So, syempre, matagal yun, di ba? Pagdating ninyo, gutom na kayo. Ma, yung rice cooker. Tutong na yung kanin. Hindi mo nasaksak. Hindi, naisaksak. Pero nakalimutan mong i-ganon. Hindi. Okay, mall. Uy, pero nakaka-bad trip yung gano'n, no? Nangyari sa akin yan. Pero hindi rice cooker. Ano? Lalagay mo sa kalan. Nakalimutan mo ilagay sa kalan. Hindi. Walang tubig. Walang tubig. So, parang nagkakanin ka na nun, no? amoy na amoy mo yung sunog na bigas. Oo, wow. Yes. It's giving pinipid. Naghihintay ka ng matagal. Tapos ay wala pala siyang tubig. Botsog. Buti hindi ka pinagalitan ni Tito Armando. Ay, gusto ko lang ipaalam sa lahat ng live viewers namin ngayon. Sa set namin, may mga tao. Tawa rin sila ng tawa. So, sana kayo rin. Sana kayo rin. Napasaya namin kayo. Yes. Moving on. Moving on. Ano nga ba ang susunod na subtopic natin for tonight? Ay, wala na. Okay, we've run out of time. Ay, may isa pa daw. Okay, basahin muna natin ang ating mga comments. Okay. Oy, loka ka daw, Emmy. Bakit daw si Mami Ray yung ginagawa mong example? Yun nga, hindi. Love kasi kita. Loka ka talaga, Emmy. I know, right? Sabi ni Tito Armando, okay na pag meron kayong kasama na lady sa inyong kwentuhan at kagawa. Yes! Tito Armando. Wala pa ba? Jowa po ng anak niyo si Baby Ems. Diba? Okay, wala na ba tayong comments for tonight? Meron pang last subtopic. Okay. Let's see. That feeling when late ka na pero nagpagas pa yung jeep. Okay, sige. Sino una? Ikaw. Ako yung last kasi kakaiba yung sa akin. Okay, ako pag ganyan yung experience ko, alam mo yung hindi ko na maiwasan na magparinig sa driver. Yung gumaganon ka na, sumisipol-sipol ka na, tinitignan mo na yung salamin dun sa harap, kung mag-eye-to-eye contact man kayo ni Kuya. Kasi dalawa lang yan eh. Either naghihintay pa ng pasahero o magpapagas. O kaya ganunin mo na yung paa mo, magpapatunog ka na, di ba? Ako hindi. Multiple times ang gano'n sa akin yan nung college. Lalo na sa estudyante, no? Tapos ano nangyayari yan kapag terror yung papasukan mo yung professor? Yung prof. Hindi ako may naman terror, pero alam mo yung late ka na, alam mo yung nag-give up ka na. Oo. Gawin mo. Isipin mo na lahat. Tinanggap ko na late ako. Ganon. Tapos, basta laging ganon sa amin. Nung college, kasi talagang alam mo yung late ka na. Alam mo yung, nakasakay na ako. Biglang, unang kanto. Napapagas si Kuya. Kasi naman nakikipagkwentuhan pa sa ano. Oo. O kaya naman ang bagal nung takbo, di ba? Yung parang chill ride lang siya, di ba? Tapos pagkatingin mo dun sa, sa baba ng jeep, kaya pala mabagal yung takbo niya. Pedal pa na yun.
Depende yung jeep. Sorry. Oo. Ako, hindi jeep. Kasi ngayon, sobrang uso na yung angkas, di ba? Back in 2017, 2018, may angkas na talaga. Ganyan. Tapos, late na talaga ako. Tapos, ang dami kong bit-bit. So, meron akong laptop, meron akong backpack, tapos meron pa akong isa kasi naka-heels kasi ako, nag-heels ako pag nag-meeting. So, ang dami kong bit-bit. Ma! Nagpagas pa siya. Tapos, syempre, nakaganyan ka, di ba? Okay na, bababa ka pa kasi nga yung gas. Angat pa, bababa ka, ma. Late na ako. Alam mo, nung pagbaba ko, nilabag ko yung mga gamit ko, nakakalimutan yung laptop. So, mas na-late pa ako. But anyway, whatever, dude. Ayun na naman. Yan. Kaya isa to sa mga important reminder na pag meron tayong importanteng lakad, mapaklase man yan. Yes. Better be prepared by the night pa lang. Oo. Tsaka nananawagan din po kami sa lahat ng jeepney driver. Lahat ng mga namamasada dyan, pagas naman po tayo. Grabe ka naman. Malay mo talagang sadyang naubusan lang sila. Parang tae lang yan. Di natin alam kung kailan mauubusan at lalabas. Yes. Diba? Okay, tingnan nga natin ang mga comments natin dyan. Let's see. Ayan, sabi ni Lyra, pwede umendri, that feeling when naka-backride ka sa tricycle or angka sa motor tapos dinadaldal ka ng driver pero wala kang maintindihan. Oo ka nalang. Ito yan. Tuwing uwi ako sa Laguna, ganyan. Oo nga. Pero bakit? Lagi na sa akong backride. Tricycle. Tapos, alam mo, ganyan. Parang tinatiming pa nila pag mabilis, di ba? Pag mahangin, mabilis. Kaya nga, kuya gumagano'n. Tapos yung helmet mo, yung pati yung dito sa bibig, hindi mo rin nakatakip din. Tapos yung tanong nila, di ba? Yung tanong nila, charot! Yung tanong nila, anong pangalan mo? Kaya nga, kuya oo nga. Ayan, di ba? Ayan lang yung pwede mong masabi, kaya nga, kuya oo nga po Ako, hindi, humingiti lang ako. Ganun lang. Okay. Ang dami nating nabubuong pero pag audible naman yung nagkakaintindihan naman kayo dun sa conversation nyo, ang dami nyo rin pwedeng mabuo nung rider na kasama mo dun sa angkas or sa hailing app. Sa motor. Okay, ano yung sasabihin? Ito, sabi ni Peter Chong, that feeling when happy ka kasi puno na yung jeep, so akala mo didiretso na yung biyahe, tapos nagsabi, kasya pa ng 5. Sa Guadalupe. Sa Guadalupe yan. Oo. Okay, ayan, sabi naman ni Kuya Ryan. Hi, Kuya Ryan! Hi, Ryan! Ngayon ako naman yung nagpagas student CS ko sa angkas. Ay, okay. Siya yung siya yung angkas. So, angkas rider pala si Kuya Ryan. Kakapagas lang pala niya. Sabi ni Ma'am Christine, idagdag mo pa yung need ng mag-CR ka, tapos late ka na, tapos ang bagal ng jeep, lahat ng kanto tinitigil. Correct. Alam mo yung mga ganyan, nagpatong-patong na yung problema. Tapos sabihin mo lang, stop the car. Maka-stop the car naman. Kuya, let me go. Kuya, nasasaktan ako. Huwag mo akong hawakan. Totoo yan. Naranasan ko naman yan, yung every kanto, pinitigil. Kasi sa may, Rizal Avenue, sa may Manila, yung mga traveler dyan, may mga jeep dyan, every kanto, pinitigil. Tapos titignan kanan kaliwa, no? Kanan kaliwa. Meron bang mga commuters na pumunta? Kaya pag alam ko late na ako. Saya. Okay. Meron pa ba tayong subtopics for tonight? Meron pa? Wala na. Okay. Ito na ang pinaka hinihintay ng lahat. Ito ang Wet Confession! Ito ang wild! Exciting! Yes, wild! Exciting! And true confessions! Okay. At dahil ikaw aming special guest for tonight, ikaw ang magbabasa ng ating wet confession. Oh my God! At dahil dyan, pinapaalala lang po namin na ito po ay trigger warning at po na mapapakinggan nyo ay totoong kwento at baka totohanin yung can't keep my hands to myself. Okay, ito ang sinabi ng ating confessor for tonight. Let's see. Okay, share your wet confessions. At ang kanyang title, iba talaga kumantut ang older guys. Yes.
I never really thought I'd be into older guys. Like, sure, they have this confidence, but 15 years older, that felt like a lot. I'm 22, female, and he's 37, male. And first, it was just curiosity, then chemistry. He wasn't just attractive. He had this calm, collected energy that made me feel things I haven't felt before. Oh my gosh. It wasn't rushed. It wasn't reckless. It was intentional. Yes. We met a few times, talked about life, random things, and slowly the tension built. I tried to brush off the thoughts in my head, but every time he looked at me, I felt like he was removing away my clothes with just his eyes. Antaray! Iba naman pala. Oo, makuha ka sa tingin, hubad ka na agad. Ganon. Then it happened. Ay, nangyari na. His lips were gentle at first. Oh, exploring every inch of me. As if he was memorizing a map. Memorizing a map. Anong map ba yan? Mapa ng Pilipinas. Oh, the treasure is here. Yamashita, tiger treasure. Gano'n. And then God, his tongue. Oh, it was like he knew. Oh, the tongue. Gano'n. Knew how to make me arch my back and grab my sheets like life depended on it. 30 minutes. 30 minutes. So, hindi siya quickie. 30 whole minutes of him down there worshiping me like he'd been starving. May pag-worship. Ginoo. Blasphemous. Joke lang. I didn't even realize I was moaning his name until he smirked and dove back in another round, not even 5 minutes later. So nilabasan, nakargahan ulit, laban ulit. Okay. And when he finally slid inside me, it was slow, deep, and so deliberate. Yes. Like every stroke was meant to teach me a lesson. Oh, grabe naman. Like every stroke wants to teach me, who's your baby? Ganon. He wasn't just good. He was experienced. Like he studied my body before. Exam. Like he studied my body before we even touched. And that confidence, that patience, that what makes older men dangerous in the best way possible. He wasn't just a great lay. He was thoughtful, wise, and present. Honestly, it wasn't just sex. It was an experience. One I'd gladly relive anytime. Hashtag love advice. Hashtag storytelling. Ang taray talaga, every stroke wants to teach me a lesson. Parang pagrabi nun ng pagrabi yung natin. Parang, every time na ginaganan, vibrate pa more. Pero hindi. Okay, so nasa kanya yung guy. Yes, on 15 years. 15 years. Pero yung guy ba is married or not? Hindi. Isa muna yun. So, siguro kailangan i-establish natin yun. Let's say, pag hindi married, anong pwede yung match? Kapag hindi married and you're both adults, it's fine. Pero, enjoy the moment. Yun nga, still, safe sex. Yes. Practice safe sex. Diba? Practice safe sex. At saka, well, kasi ngayon naman, people do that without even putting labels on it. Yes. Diba? Do you do that? Charing! Diba? So, I mean, it's okay as long as you're already married yung guy. Or ikaw, wala kang ibang partner, siya lang. Yung mga situationship na tinatawag. Alam mo, yung situationship na hanggang ngayon pa rin talagang I'm bewildered. Bewildered. Hindi kasi, hindi alam yung bewildered. Charing. Ako tinawag ko madala na. Kasi parang, pwede pala yan, na parang mag-usap tayo, hanggang ganyan lang tayo. Hanggang ganyan lang. Hanggang counts lang. Oo, parang okay, sige. Sakto lang. Ikaw. Saan? Sa situationship? Hindi, advice mo kay ate. Ayun nga, practice safe sex. Tapos, like, siguro okay rin, yung na-mention mo kanina, okay rin na maging vocal kayo kung
ano nga ba yung nangyayari? Like, syempre hindi naman pwede na ganun, naggaganon kayo palagi tapos hindi clear sa inyo kung ano ba yung status ninyo, kung pang ano nga lang ba, kung situationship nga lang ba, or do you want to level up or to move to a serious relationship? Kasi ano talaga, nag-enjoy talaga kayong dalawa, di ba? Pero pag married naman, anong pwede nating masabi? Pag married yung guy, tapos, di ba? Na-experience lang ng girl. Mali yun. Ang tawag ito yung sa mga ganyan, hindi bigamy ba? Oo, pwede mo siyang kasuhan. Kapag gano'n, kasi... O pwedeng ikaw yung makasuhan. Concubinage. Yes. Tama ba? Hindi ko po alam. Tignan nyo na lang. Search na lang po. Ikaw, Ems. Ako first and foremost. First of all, I think, again, nothing to be ashamed if you're sexual. I think sex is one of the greatest gifts that the universe can ever give to us. Like, diba? Like, it's one of the greatest pleasure. And so, we should treat sex like it's really a gift. Na, ano yan regalo yan sa atin. Kaya, pakaingatan natin. Kaya, ibigay rin natin siya sa taong gusto talaga natin at mahal natin. Well, having sex without, relationship and labels, that's okay. I think for as long as it's consensual and you like it and you respect the person, you're attracted to the person. And you're both adults. Yeah, and you're both adults, like, go for it, diba? But, siguro no expectations na lang. Kasi kanina kilig na kilig si ate, di ba? Like, super kilig siya and everything. And I know the hype or like the rush of sex. Para siyang sugar. Para siyang chocolate na once you eat the chocolate, parang gusto mo pa ng ulit. Pero lagi nating tatandaan na everything that is sobra and excessive, hindi rin siya maganda. So, always value and treat sex as if gift siya ng universe. Kaya ibigay natin siya sa taong gusto talaga natin. Which goes to the next topic na paano kung kasal siya, di ba? Kaya nga dapat, importante pa rin na even if it's just a hook-up or one-night stand, kilalalin pa rin natin yung taong ikakasex natin. Kasi malay mo, married na siya, di ba? Di ba? Or, ang mas malala, malay mo, may sakit siya. Yeah. Oo, diba? And ayaw nating makahawa ng sakit. Again, hindi naman natin sinasabi na, huwag kayong makipag-sex. Like, do sex, but be safe. Cautious. Yeah, be cautious, be safe. Yeah, oo. But the truth is, I'm a virgin. Yeah. Yes, sobrang sige po niya. No. But seriously, whether it's a hook-up or like just one-night stand, kilalanin pa rin natin yung taong gagawin natin. Kasi ikaw ba, di ba, gusto mo ba na yung taong papasok dun sa temple mo or dun sa temple na papasukan mo, dirty pala. Like, hindi yung dirty literally, but dirty metaphorically. Hindi lang sa sakit or whatever. Pero ikaw ba, gusto mo bang makipag-sex sa taong masamang tao? Yeah. Di ba? Ako, bet kong do sa taong gwapo para sa akin, matalino, mabait. And I think that's what makes the whole sexual relationship or intimacy more special and more sacred when you really do it because you're really attracted with the guy and you built this connection. Iba eh. Iba yung yung walang sabi. Yes. Well said, well said. Palakpakan tayo, everyone. Grabe yung special guest natin for tonight. Sana na-note yun lang lating mga viewers for tonight. And of course, meron pa ba tayong wet confession? Napa-OT ba tayo? Yan, wala na po tayong wet confessions. Kaya muli gusto ko ulit magpasalamat sa Hesenia Aesthetic Clinic sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City at sa NS Amoranto, Quezon City. Matatagpuan niyo po siya at pwede niyo po silang makontakt sa number na 0929-275-1014 at 0906-208-8183 and open po sila every 10 a.m., 8 p.m. every day. And guys, sorry, nakalimutan kong banggitin. Every Monday, meron po tayong chikahan with Mami Ray. Yes. 7 p.m. po yan. Wednesday, ano bang meron tayo every Wednesday? Every Wednesday, we have Up Top, Down Low. At every Friday naman? Yes! Coffee Chat with Devan. Yan. Abangan niyo po yan, guys. Every week po yan. At every 7 p.m. Yes. Every 7 p.m.
And of course, sana po nag-enjoy kayo tonight. Ako nga po ulit pala si Charles Dion. I'm Caleb Alvarez. At ako ang inyong pinakamasikip, Emmy Telly. Yes! Sana po nag-enjoy kayo ngayon. See you again next Tuesday. Yes. Magigay. Very good. Bye-bye. Bye, guys. Comment down below kung gusto nyo ulit makita si Ems next week. Pero feeling ko makakancel ako. Love you guys. Maraming salamat po. Bye-bye. Good night, everyone.